Mahiwagang kwento. Sa isang malayong kaharian, sa ilalim ng liwanag ng araw at buwan, may isang prinsesang kilala hindi lamang sa kanyang kagandahan kundi sa kanyang kabutihang loob. Siya si Prinsesa Amara at siya'y minamahal ng lahat sa kanilang palasyo, mula sa mga aliping tagapaglingkod hanggang sa mga gwardiya ng hari. Ngunit higit sa lahat, may isang bagay na siya'y lubos na pinapahalagahan. Ang kanyang makintab na kwintas na gawa sa pinakamahalagang hiyas sa kaharian. Ang kwintas na ito ay may 7 hiyas. Bawat isa ay kumakatawan sa isa sa mga birtud ng prinsesa. Kabutihan, tapang, karunungan, pagkakaisa, pag-ibig, pagkamatapat, at pag-asa. Hindi lamang ito pang-aliw sa mata, kundi simbolo ring ito karangalan at kapangyarihan ng kanilang pamilya. Araw-araw, iningatan ito ng prinsesa, gaya ng kayamanang pinapahalagahan ng bawat isa. Ang kwintas ay inilalagay sa isang maliit na altar sa kanyang silid. Pinapalamutian ng mga kandila at bulaklak. Tuwing umaga, bago simulan ni Prinsesa Amara ang kanyang araw, tinitingnan niya ang kwintas at iniisip kung paano niya mapananatiling ligtas ito. Paano ko nga ba mapapangalagaan ang kwintas na ito? Bulong niya sa sarili. Hindi ko gustong mawala ito o mapunta sa maling kamay. Ang kanyang pagmamalasakit sa alahas ay hindi dahil sa material nitong halaga, kundi sa simbolikong mensahe nito. Ang kwintas ay kumakatawan sa kabutihan at karangalan ng kanilang kaharian. Ngunit isang araw, dumating sa palasyo ang balita na may isang magnanakaw na nagtatangkang agawin ang kwintas ng prinsesa. Ang buong palasyo ay nagulantang. Ang hari, isang matalino at mahinahong lalaki, ay agarang tinipon ang kanyang mga gwardya at sinabi, Amara, ang iyong kwintas ay hindi lamang simbolo ng ating pamilya. Ito rin ay simbolo ng kabutihan at pagkakaisa ng ating kaharian. Kailangang tiyakin natin ang kaligtasan niya. Ang prinsesa, bagaman nag-aalala, ay nakaramdam ng determinasyon. Alam niyang hindi lamang ang alahas ang nakataya, kundi pati na rin ang dangal at kapayapaan ng kanilang kaharian. Prinsesa Amara ay nag-aalala, ngunit alam niyang dapat siyang maging matapang. Ama, gagawin kong lahat upang maprotektahan ang kwintas. Sabi niya. Pagkatapos ng usapan, pinaigting ng hari ang seguridad sa palasyo. Nagtayo sila ng mas maraming gwardiya sa bawat pasukan. At bawat silid ay may matitinding agent. Ngunit ang magnanakaw ay tuso at matalino, at hindi siya nagbatinag sa mahigpit na pagbabantay. Sa unang gabi ng kanyang pagtatangka, palihim na pumasok ang magnanakaw sa silid ng prinsesa. Ang palasyo ay tahimik. Tanging ang mga bituin sa langit at ang malamlam na ilaw ng kandila ang nagbibigay liwanag. Ang magnanakaw ay mabilis at maingat. Sinusubukan na hindi magparamdam sa kahit sino. Ngunit hindi niya alam, may isang matalinong ahente ang hari na palihim na sumusubaybay sa bawat galaw niya, handang kumilos sa tamang oras. Sa sandaling hinawakan ng magnanakaw ang kwintas, bigla itong kumislap.
isang liwanag ang lumabas mula sa mga hiyas na parang may sariling kapangyarihan. Ang prinsesa, nagising sa takot at pagkabigla, ay agad na tumawag ng tulong. "Guwardiya, tumulong kayo!" Ang mga guwardiya ay dumiretso sa silid, bitbit ang kanilang mga sandata, handang ipagtanggol ang prinsesa at ang mahalagang kwintas. Ang bawat hakbang ng guwardiya ay puno ng determinasyon at ang kanilang pagkilos ay nagpakita ng tapang at pagkakaisa. Ang magnanakaw, nagulat sa liwanag at mabilis na kilos ng guwardiya, ay nagpakita ng takot. Bago siya makalayo, nahuli siya ng ahente at mga guwardiya. Ang kwintas ay bumalik sa sariling lugar, tila may buhay na pumrotekta rito. Ang prinsesa ay huminga ng maluwag at nagpasalamat sa kanyang mga guwardiya at sa matalinong ahente na tumulong upang mapanatiling ligtas ang simbolo ng kanilang kaharian. Ang karanasan ay nag-iwan ng malalim na aral sa puso ng prinsesa. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, pinag-isipan ni Prinsesa Amara kung paano niya higit pang mapapangalagaan ang kanyang mahalagang alahas. Nagpatayo siya ng mas matibay na kahon para sa kwintas at itinuro sa kanyang mga tagapaglingkod ang kahalagahan ng pagmamasid at pag-iingat. Ngunit higit sa lahat, natutunan ng prinsesa at ng buong palasyo na ang tunay na kayamanan ay hindi lamang nasusukat sa ginto, hiyas o alahas, kundi sa tapang, kabutihan at pagkakaisa ng bawat isa. Sa mga sumunod na araw, mas naging masaya at mapayapa ang palasyo. Ang mga tao ay mas nagmamalasakit sa isa't isa at si Prinsesa Amara ay mas naging mapagkumbaba. Ang kwintas na dati ay simpleng palamuti lamang ay naging paalala sa lahat na ang kabutihan at tapang ay higit na mahalaga kaysa anumang material na bagay. Minsan habang naglalakad siya sa hardin, napansin niya ang mga bata na naglalaro at nagtutulungan. Napangiti siya at naisip na ganito rin dapat ang pamumuhay ng lahat. May pagtutulungan, may malasakit at may tapang sa bawat hamon. Ang kwintas ay hindi lamang para sa akin, sabi niya sa sarili. Ito ay para sa buong kaharian at para sa mga aral na dapat nating alalahanin. Mula noon, mas pinaigting pa nila ang seguridad sa palasyo. Ngunit higit sa lahat, pinahalagahan nila ang bawat isa. Ang kwintas ng prinsesa ay nanatiling ligtas, ngunit ang tunay na kayamanan ng kaharian ay naging malinaw. Ang tapang, kabutihan at pagkakaisa ng bawat isa. Sa bawat araw na lumilipas, ang kwintas ay naglilingkod bilang paalala na kahit ano pa ang yaman sa mundo, higit sa lahat ay ang puso at tapang ng isang tao. At ganito nagtapos ang kwento ng kwintas ng prinsesa. Isang kwento ng kabutihan, tapang at aral na nagpapaalala sa atin na ang tunay na kayamanan ay nasa puso, hindi sa ginto o hiyas. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe para sa iba pang mahiwagang kwento. Maraming salamat sa panunood.